Gusto mo ba ng ganitong recipe with ikisakana mix? So ayan, sundan mo lang ang video natin. But before that, let's go! So ayan, ito nga pala ang mga kakailangan natin na mga recipe mga ka-fish keeper. So ayan, powdered or pinulbos na spirulina. And then yung ating koi king na dinurog din or naging powder na siya. Then pangatlo is itong gulaman mix or yung kulay puti as in clear na gulaman. So ayan mga ka-fish keeper, yan ang kakailangan din. At syempre naman, wag din natin kalimutan yung ikisakana mix. O yan, so ginawa po to para sa mga mixing recipe. O pwede kayong mag-message kay Sir Isda Fish, baka naman Sir Benz Umandam, baka naman. So ayan, ito mga recipe natin. 4 na recipe lang po ang i-share ko mga ka-fish keeper. So ayan, spirulina powder, koi king, then yung ating gulaman mix at ikisakana. So ayan, ihalo na natin dito yung ating ikisakana. O yan, recipe. So maganda yan. Yung mga ingredients dyan is napaka high in protein po talaga yan. So ito mga ka-fish keeper, hindi ko to steam kasi bubuhusan ko to ng mainit na tubig. Yun yung purpose ng ating gulaman mix, para siya yung magpapatigas. So ayan, tapos na po haluin lahat ng ingredients mga ka-fish keeper. So ayan, let's go mga ka-fish keeper. Bubuhusan na natin to ng init tubig. At syempre kumulo-kulo na nga yung ating mainit na tubig. Ayan yung ating mix gel food recipe. So ayan, nandyan sa comment section yung recipe nito. Then i-mention din natin syempre yung mga distributor nito. Pwede kayong mag-message sa kanila directly na po. So ayan, let's go. So dapat po yung tubig is napakainit para effective po yung ating recipe. So itansya nyo lang, tansyado nyo lang, no? Pag medyo malapot pa, pwede nyo dagdagan ng mainit na tubig para ayan, sustainable yung kanyang yung mga ingredients niya is hindi siya titigas ng basta kayo na magtansya sa recipe, sa mix nyo, no? Kung sa tingin nyo medyo malapot pa, dagdagan nyo kaunti ng mainit na tubig para medyo maano naman siya, saktong-sakto lang yung kanyang texture. Pag tumigas na siya, hindi siya ganong katigas, bagamat katamtaman lang po. Ayan, so tips lang, huwag yung damihan ng gulaman mix, kaunti lang kasi siya lang naman ang magpapatigas niyan. And then after a minute, so ito na nga, ayan, tapos na tayong magmekos-mekos. Ayan, so and syempre nag-add din ako ng honey, or you can add tiki-tiki, yung nabibili sa pharmacy, para may lasa yan, at additional vitamins na rin yun. Then after a minute, napalamig na natin. So ito na ang resulta ng ating gulaman yan with ikisakana. Yan, legit na recipe yan, high in protein, at saka highly recommended ko din dahil sa mga kapwa natin fish keeper, ito rin ang ginagawa nila. So kanya-kanyang diskarte at kanya-kanyang recipe, but I can share you my own recipe. So pwede mong gayahin, depende na rin sa'yo kung gusto mong gayahin. So ayan, yun po, makikita nyo okay na okay yung ating nagawang recipe. Yan, hindi siya masyadong matigas at hindi siya gaanong kalambot. Katamtaman lang pag kinagat ng mga isda natin, natatanggal ng kusa yung ating gulaman recipe. So yan lang pong recipe ko mga ka-fish keeper. So makikita nyo po yan, ito sila, sana ito sa steam egg, no? And then matagal na rin ako hindi nakapag-steam. So ayan, gumawa ako ng panibagong recipe with ikisakana. Why not, diba? Mag-invest tayo, malay natin. Baka naman Sir Benz Umandam, baka naman. Legit na legit po yung ating recipe mga ka-fish keeper, kasi napapatakaw talaga yung ating mga isda. Ayan, no? Kita nyo yung mga katawan yan. So need talaga natin ng ikisakana para palobohin pa natin sila ng todo, as in lobong-lobo talaga. At hindi ranling dito mga ka-fish keeper, marami pa din tayong mga alagang isda. At syempre papakainin natin lahat ng ating mga alagang molly dito mga ka-fish keeper, balloon molly. So ayan, so ito talaga dito mga ka-fish keeper, medyo matakaw-takaw to mga ka-fish keeper kasi sanay na sila sa steam egg. So ayan, pero mas gusto nila yung ating nagawang recipe kasi bukod sa masarap na, syempre mas sustansya pa. So with ikisakana mix, ayan lang. So yan po sa ating mga breeders, so okay na okay, lalong lalo na sa mga ginugroom natin na mga isda. So okay po ito with ikisakana mix po talaga. Again, hindi ko pa siya ni-steam, no? Binuhusan ko lang ng mainit na tubig.
At after a minute nga mga ka-fish keeper, nag second drop ulit ako ng ating Ikisakana mix o gel food kasi nakulangan yung ating mga isda dito mga ka-fish keeper. So siguro nasa 3 minutes lang ubos na agad mga ka-fish keeper yung first drop ko. So second drop ulit tayo. So ayan, gustong gusto na nila yung lasa mga ka-fish keeper kasi na-improve natin yung ating gel food with Ikisakana mix. Ayan, baka naman isda fish at Sir Benz umandam, baka naman no. So ayan po yung ating with Ikisakana mix. Siyempre meron din tayong kahit papaano is nagpractice tayo mag-groom no. So sila po ang ating ginugroom kahit papaano. Ayan, yun yung mga isda natin dito. At syempre marami-rami pa rin natira mga ka-fish keeper. So ilagay natin to sa rep para ma-preserve natin at mapapakain natin sila ulit ng ating gel food. So napaka-effective po talaga. Ayan po mga ka-fish keeper, yung second drop natin is kaunti na lang ang natira.